sa inyo? Opo. Opo. Welcome. Hallelujah. Okay. Tayo po ay ako po ay hindi magmamadaling mag-pray. Sabi ko siya may kailangan nandun ako na. Kaya lang nagpaalam na nga po ako doon na malilate ako because ayaw kong mapuray ng preaching ko. Sabi ko gano'n. But anyway, gusto ko lang pong i-share sa inyo na ang Omijima is something is happening in Omijima, no? Pangalawang Sunday pa lang doon, pero meron nakaalam silang apat pa o limang new 2 weeks pa lang po yan. And then today is, sabi nila, may darating na 2 na naman. So within 1 month siguro is, sabi ko yun na kayong buksan. Kaagad, kasi ang patakaran po sa pag merong may higit 10 o 10 at merong talagang nangyayari at naka-ready yung mga, naka-ready naman kasi yung ating kahiga dito tulad ng pinag-isingan kahapon na hindi pa nga silang mag-support dito dahil mukhang marami ang pera nila, no? Kasi wala. Marami ang pera nila at something nga, kasi pinagpapala yung coordinator doon, yung pastor doon, at siyempre, dahil sa ang pinagpapala, malaki yung kanyang kita. Ayun, nag-ano yung oo. So, nakakatuwa po at uhaw yung talagang na naalala ko nga si Carmen kahapon na uhaw, naalala ko yung pag-aano niya sa Nagano. Yes, sabi ko nga yung Iwaka Rupido, yun nga po, na talagang parang ano na ba gagawin namin? Parang nagpapanik sila. Sabi ko, okay na mo, lang kayo, steady lang kayo dyan. Sabi ko gano'n. Kaya nakaka-amaze siguro you don't have to work. You just show to the Lord na handa kayo at magpagamit, pray, at it's all sa lahat ng bagay na gumagawa na ang Diyos, no? Roma 8:28. So, yun po ay tinitingnan lang ng Panginoon ang puso natin. Sabi ko nga, give the best you can. Attend the best you can. And lahat po yun dapat the best. Hindi kung baga sa ito lang po, Lord, kasi sunga na, parang may ganun pa, no? Everything you want to give to the Lord, including your service, should be the best of everything, no? Kasi pag hindi the best, parang dumimuhi, parang gano'n, hindi masyadong maano sa Panginoon. Yung pagpunta ng you're blessed kasi in spite of the rain, you are here, hindi natin alam, bigla tayong marapture ng ganito, you are here. Kasi sabi nga ni Lord, hindi mo alam kung kailan ako darating. Pero yung mga bagay na kung darating ako, yung talagang giri-giri na siguro may ulan, may ganyan. Hindi kasi nga, yung tao, caught in action yun eh. Ayaw niyong lumabas, ayaw niyong maganito. Because of the climate. What if? Yan po. So, pag-uusapan natin po ngayon yan, pero tumayo po tayo sandali, tayo ay nanalangin. Maraming salamat po ang Diyos. Hallelujah. Invite po ang Lord sa inyong puso. Buksan niyo po ang kanilang mga puso ng may malaking pagtitiwala o Lord, with faith na you will come into your heart sa puso nila, Panginoon. God bless everyone here, Panginoon. Penetrate in their heart through your words, O Lord. Namaramdaman nila, Panginoon, ang tapik mo, ang words mo na something is happening sa kanilang mga puso, sa kanilang kaisipan. O Lord, imanagin mo ang mga bagay na nakakapaghila sa kanila upang hindi magpatuloy sa pananampalataya. Panginoon, ihanda mo sila sa lahat ng bagay. Ayon sa iyong kalooban lamang, Panginoon, let your will be done on us, O Lord. You're waiting always, not even in this place, O Lord. Saan kami naroon? Let your will be done. At lahat
ng maialay namin sa inyo, Panginoon, ay magkaroon ng buhay, magkaroon ng change, magkaroon ng transformation, Lord. Because your word is life, alive that can change us, Lord. True love, O Lord, ay magagawa ang lahat sa pamamagitan ng pagmamahal na ina-transfer mo sa amin, Panginoon. Your love is amazing and everything in you is amazing, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Lord, more power na ma-bless ka namin, Panginoon, sa aming pakikinig, malaman sa aming pag-iisip, O Lord. For your words now, Lord, ang mensahe mo sa umagang ito is to tear down yung lahat ng gawa ng kaaway because you know your enemy will not be contented na hindi siya makagawa ng mga bagay against you because ayaw nilang ibigay kami sa iyo, Panginoon, sa lahat ng bagay na makikita nilang kami ay masaya at kami po ay nagtutulungan ng pagmamahalan. This word is to devour us, O Lord. Kaya ngayon pa lang, ihanda mo, Panginoon, ang mga bagay na yun, kung paano namin matatagumpayan, Panginoon, ang lahat ng bagay na gawa ng aming kaaway sa aming buhay. And it's only you, Father. It's only you can do. Without faith, Panginoon. Yes, O Lord. Only you. Wala na kami ibang maasahan. At ikaw, Panginoon, ang pinakamakapangyarihan, Panginoon. Kaya kami narito ay dahil din sa iyo, Panginoon. So, dalhin mo kami. Saan mo ito mo? Utusan mo kami, Panginoon. Ayon sa iyo, pinawit kami na bring us to the place and command us what you want them to do. Lord, nandito kami nakahanda kami, O Lord. Sama-sama kami kakain at mag-umpisa, Panginoon. Muli at muli, muli at muli. Hahanapin ka namin ano ang Panginoon ang mangyari sa buhay namin. Just stand firm in your faith, mga kapatid. Ano man ang mangyari, hindi lamang climate. Ano ang po, Panginoon, ay panghawakan namin, Panginoon. Kahit na mismong asawa namin, anak namin, kaibigan namin, mismong pastora namin, o sino man ang magiging kaaway namin, Lord. Hindi kami lalaba, kundi lalong tataas. Because you will let us understand, Panginoon, na hindi yun yung nagawa ng kaaway, Lord. This is what your message now wanted us to know, Lord. Kaya tulungan kami sa umagang ito, Lord. Ikaw lang po ang may taas. Ikaw lang po ang magsalita sa abang dito. Please we pray in Jesus' name. Amen. Okay. Una po tayo at hindi ko nakakita na malabo na yun. Kasi nakaanak dito yung ano. Ay, ito pa. Okay. Tear down. No? Ito yung binasa ko kanina sa ano na kung paano natin malalaman po ang mga bagay na hindi natin nakikita. Amen? 2 Corinthians 10:1-7 na yun po ang ating text ngayon. At ang layunin po natin is upang turuan ng mga mananampalataya na magtagumpay sa labanan. Okay. Imagination, no? Itong dalawang words na ito ay, ito po muna ang bibigyan natin ng kaliwanagan. Ano po ba ang ibig sabihin ng tear down? Tear down. Sa inyo, tear down.
Hindi yung third. Third din yun. Teka. Okay, tamang illustration. Maraming definition po kasi yung tear down is, pakinggan nyo to. Okay, tear down. Ibig sabihin, punitin, tanggalin, o kaya ismasin, pukpukin, yung para lang maalis, tanggalin, no? Yung po yung ibig sabihin ng tear down. Pero pwede rin siguro, may idea, lumuluha yung luha ko pababa, no? Okay, so, ano po ba ang dapat nating punitin, o kaya ismasin, o tanggalin, o pukpukin, no? At sabi po dito, ang i-tear down daw is, ano yun? Susunod na letra? Imagination. Asa ko naman mag-imagine pag minsan, diba? Ano sa mga magagandang imagination? Halimbawa yung mga love life nyo. Imagine kasi siya. Yan ang positibong imagination, no? At, pero ang i-tear down, hindi yung magagandang bagay sa buhay natin, no? Ano mo yun, i-cherish mo nga yung magagandang bagay kasi pag bisa pupunta ka doon. Nung ako ay 16 years old, ganito, ang dami yung bibigay sa akin. Ay, naku, parang gano'n, ano? Nakakapag-refresh. But, ito pong imagination na pag-uusapan natin ngayon ay hindi gano'n, ano? Tandaan ko natin, ilang beses niya siguro itong narinig, isa o dalawa, na may labanan nagaganap na hindi natin alam. Pero dapat alamin nyo na ngayon eh. Alam nyo na kailangan sabihin nyo na, yes, every day, every moment, every hour, may tinatawag na believer's war. No? Believer's war. At yung believer's war na yun, ay tayo ay nasa hunted. Tayo hinahunting, no? Hindi tayo ang hunter, no? Hindi tayo ang hunter, no? Tayo ang hinahunting ng kaway. Tapos titingnan ka niya. Ayun, lalo na yung mga nasa bahay ngayon. Nananatiling, malamig si Mami, pasensya na po kayo. Maulan pa. Maraming imagination dyan mangyayari, no? Okay. Maaaring pumasok ko yung conviction, ay naku, baka magalit sa akin si Lord ngayon. Hindi ako nag-church. Ayan, yan yung pag-uwi ng mga imagination. Eh, paano na yan? Naku, parang gano'n, ano? It's one kind of imagination. Kasi, tinitingnan lang tayo ng kaaway na kapag tayo ay may conviction, lalo-lalo pag negatibo ang conviction natin, uy, it's my time! Si Mary ngayon, umahagulhul dahil ano eh. Dahil nasaktan siya nung ano ganyan. It's my time! Sabi niya, titingnan niyo mo si Mary. Tapos, pupukinin niya dito sa mga ayan, ang napapala mo. Diba nga? May mga ganyan eh. Madalas, di ba? Hindi nyo ba pag meron kayong sama ng loob, ito nagbabattle ngayon, no? Battle. At ang unang salita na palagi ilalagay ng kaaway is, paano ko? What if? Oh, panay mga ano yan, ano? Ano kasi may una kasi yan talaga, oh. Yan yung mga ano, reality po yung sinasabi ko kasi nangyayari mo sa akin. Ang mag-awal ko yung asawa ko dahil lang sa lingwa. Sabi ko, sobrang na naman. Saan ako pupunta? Ngayon, nagtatago ako doon sa toilet o kaya doon sa hagdanan para lang makipag-kwento dahil sabi niya, what does he know hindi? They go to blah 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 blah. Kasi si Ronayda yun. Sabi, what's trainers?
ano nyo yan sa inyong kailangan maging tayo. Kasi, igalang natin ang inaano ng asawa natin para hindi tayo matusok, no? Strange yun, sabi sa akin. Strange na discount. Sabi mo gano'n. Nag-ano pa ako, siyempre. Sino na no? Ano ba? Ay tinong nanasiwa. Pilipino siya. Seryoso ko yun. Nagte, mihungo to ego ko na siya. So na, natin na to. So siguro, hindi kinainin daw. Sabi niya, marunong naman kayo magbihungo. Marunong naman kayo mag-English. What is may hindi? Baka na natin umalis yun. Ganun yung mga Di siyempre, yung bibigat pa yung mata niya kasi galing nga. Dati, may dadyo mo siya, may dadyo mo na imawa, dami. Nakara, siya ba yun? Yun yung nag-ano na, nag-ikot na sa imagination ko ngayon. Hanggang gabi yun. Sabi ko, lagot ka sa akin, ikaw rin, pag-ganyan ka na, sabi ko, hanggang sa umuro ko. Lagot ka sa akin, hindi kita kakausapin. Kasi nga, namula ako, kasi biruin mo, strange yun. Ano isasagot ko? Siyempre, sabi ko, sabi nga, strange na kagigit. Sino buminasay? Buminasay na lang ako walang So, pero yung loob ko, hindi. Sabi ko, hindi kita kakausapin ko ngayon. Bukas, ayaw ko kung pagluluto kita. Hindi, kasi nga yun nga yung natin pag naaanuhan tayo, di ba? Yung inaano ng kaaway, tama yan. Bakit ganyan lang? Hindi, yun, bumubuo na yun. Sabi ko, maliligo na ako pagkatapos hindi na ako paalam sa iyo. Hindi ko kumagano'n, dito sa ako sa taas. Tulog ako, natulog ako. Hindi naman makatulog. Tapos pagising ko ng umaga, nandun ako sa hindi sa pinapos, hindi ako nagbuhayo. Tapos naglinis ako ng kubeta. Tapos naglinis ng kubeta, ayos ko lang siya. Pero naramdaman niya siguro. Hindi, sabi niya, isay ko ulit. Hindi Mas ka ba? Siguro. Kaya ako pinupuntoy ko, nangyayari sa inyo, amen? Amen! Kaya kayo tawa ng tawa dyan, no? Di, sabi ko, Holy Spirit, nakausapin ko ba? Tinanong niya ako, isa na si? Sabi niya gano'n. Ay, isa na si Simas. Sabi ko naman gano'n. Tapos dahil nag-ano na, siyempre, sabi ng Holy Spirit, release mo na yan. Nagpag-usap na nga sa'yo. Para meron namang isa, o dyan ka na lang. Sabi ko hindi ka na pwede pumasok. So, that is the imagination na sinasabi natin. Tawag-tawag siya kasi ginagawa niya. Ginawa niya. Imagine kasi yun po ang tinatarget ng kaaway. Yung ating isipan, no? Every moment, every time. Hindi lang sa situation na gano'n. Mamumula ka pa nga Unang mo sa trabaho mo, yung maanohan ka. Siyempre, pride kasi natin yun yung pride natin, At tapos gano'n lang ang talagang magmumurmurin ka, hindi mo mapipigil yun. May kapapasok. Ayaw ko na mag-awag kaya. Pahinga mo na ako. Muli. So, sa mali at hindi, siguro, sa akin, kasi maaaring naintindihan niya, masyadong maano yung boses niya. Dahil kulang na lang, kaingin mo ko. Yung mata mo, bilog na bilog. Talagang galit siya. Yun, dahil boss, kasi minsan sa atin, pag galit na tayo, talagang ibubuhos mo yung di ba? Lalo sa anak mo, may kasama na ito. Sabi ko na kasi siya. Ganun po yun. So yung kadalasan nangyayari sa atin na dapat nating malaman, ito yung tinatawag na believer's war. No? Talagang lalagyan ka dyan ng lahat ng bagay. Pag ang feeling mo ay ganito, lalo may ayaw ka sa asawa mo, kadalasan asawa, o kaya naman, let's say here, nagtalo kayo sa isang bagay,
basta ako tama. Parang gano'n, no? Basta ako tama. Bahala ka. Ayan eh, yan yung mga ano natin, yung mga pride natin. Pero, sabi ko, hindi naman pagtatagalin ng Panginoon yan eh. So, matutunan tayo kasi iaano ka ng Holy Spirit. Iaano ka ng Holy Spirit. Paano mong grabe yata yung ano mo ha. Kalabitin mo na siya. Eh pero pag magtigas ka, talagang abutin yan. 24 hours, pag pinalabas mo ng 24 hours, naku, mas grabe mo. Mas grabe idadagdag na inyong kaaway. Sige pa, talagang ganyan, tuwa siya. Yun po yung ano natin, no? So itong mga imagination na ito, ito po yung tinatawag na pero makaling nandito ka sa ano na walang ganun-ganun eh. Pumasok na tayo. Ito po yung kaya pala si Genesis hindi ginagalaw yung ano, mayroon pala yung ganun. Basahin lang muna natin ito, no? Ako, si Pablo, sabay-sabay po tayo, na ang ilan ay mapagkumbaba kapag kaharap ninyo, ngunit matapang kapag malayo ay nakikiusa, alang-alang sa kababaan loob at kabutihan ng Kristo. Verse 2, sinasabog kung sana ninyo ako piniling magsalita ng mabigat, gaya ng gagawin ko sa mga nagsasabing ako'y nabubuhay ayon sa laman. Kung nabubuhay man ako bilang karaniwang tao, hindi ako nakikipaglaban ayon sa pamaraan ng sanlibutan. Okay. O English po yan, hindi ko akala ko nandito yung dalawang kaya nag-prefer ako ng English eh. Number 4, ang sandata ko'y may kapangyarihan ng Diyos at nakakapagpagugo ng mga puta at hindi sandatang makasanlibutan. Sinisira ko ang mga maling pangangatuwiran. Sinusugpo ko ang lahat ng pagmamataas para sa Diyos at binibihan ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo. At kung lubusan na kayong tumalima, nahanda akong parusahan ang lahat ng sumusuway. Ang mga bagay na panlabas lamang ang tinitingnan ninyo. Kung nagtitiwala ang sinuman na siya kay Kristo, isipin niya ako'y tulad man, tulad niya ay kay Kristo rin. Okay. Ito po yung meaning ng tear down, the act of process of taking apart or demolishing, destroying, smashing, and pulling down. So, kailangan pong lagyan natin talaga ng action, no? At itong imagination po, itong sa Greek word niya ay logimos, which means to make a mental inventory, to reason, to make a mental estimation. Kung dito sa Japan, makikita niyo maraming kayong nakikita nagsasalita ng isa? Yan, isa yan po sa resulta ng na-imagine niya nung mga bagay, na-imagine niya nung mga bagay na nangyari sa kanya at marami rin tayo. Kung naalala niyo po ba si Girlie? Yung muna sa atin, no? Siya po ay nakakaawa, subalit sa kanyang pagsasalita, lumabas doon yung mga pangyayari na nangyari sa buhay niya na hindi niya maano sa kanyang isipan. Hanggang sa yung sinasabi niya, hindi na yung sarili niyang kung muna sila sabi, kundi siguro meron yung ano sa pastor, kasi anong dialogue niya nun is, ikaw na pastor ka. Ako, pastor pa naman, tingnan nyo ha. Mamamatay ka rin, uuudin ka rin. Kasi kami yung may kasama doon sa pulis, iba niya ano nagsabi niya yun, ikaw! Sabi niyo gano'n, hindi ako, sabi ko. Naalala kong nasa mental hospital ako noon. Nag-o-observe ako doon. Malamang pag hindi niyo na-control ito, sabi niya yung mga sabi niyo, mental inventory. Nag-i-inventory na yun sa sariling isip, no? At nagre-reason out. At nag-aano na siya na naikwento ko nga siguro yun na ako yung nung makapasok sa Mandaluyong, doon po sa looban.
Hindi doon sa labas. Ito po yung nangyayari. Pag hindi nyo na-control ang inyong mental reasoning o mental inventory, ano mga sinasabi dito? Dalawang bagay lang po. Papasok kayo doon sa Mandaluyong sa loob. At yun na yung nangyayari doon sa loob na nakita ko yung isang ano doon na yung pala si Losa, ayan. Ay, si Losa, ha? Tinignan ko siya, yung asawa niya nakabantay. Tapos, yung babae, nakaganyan na ako, sinitignan siya. Tapos, sumilip ako kasi, walang ano, nakakama lang siya, walang kwarto-kwarto. Tinignan ko lang isang gano'n, tapos yung sera kasi ano, kasi ano, sabi, pag ganun ko niya, ikaw! Sabi niya, ako, sabi ko gano'n. Parang yung ako lumalok. Hindi, ikaw yun! Ikaw talaga! Hindi ka na dito sasagutan na yan! Bumangon siya, sabi ko, ako, hindi ka na nagkalang kami doon sa... Nagulat kasi ako, sabi niya, ikaw! Ako, sabi ko, nakakatuwang nakakaano yung ano na yun. Hindi ako yun. Ano sa loob ko talaga yung hindi ako yun. Hindi ako yun. Ang lahat pala na nakikita niyang babae na tumitingin sa kanya at saka sa asawa niya, kinahabol niya at sinasabunutan. Dahil sa selos. Yun, si selos. Kaya yung mga selos-selos niya niyan, sobrang pag-ibig na yan. Sobrang ibigay. Eh, Lord niya ibigay. Kasi kay Lord, kahit na sobra, okay. No? Sa asawa mo, pag nasubrahan, ako, gagawin mo yung ano eh. Huwag ka titilis dyan. Breakfast on the bread. Sabi mo naman sa ako, so, thank you. And I, subuhan kita. Ang ginagawa natin yung birthday. Ako, mami, nilulutuan eh. Ikaw ang binulutuan. Si Utusan dito ang nagluluto sa bahay. Ina! Sugoy, ne. Pero ako hindi. Ako nagluluto. Ito na lang po yun, mami. Okay. Kaya tandaan ninyo, itong mga bagay nito, imagination, kailangan anong gagawin? Smash! Kailangan pull down. Kailangan lahin, tanggalin. Hindi po pwede yung mga imagination na mga nakakasira sa ating isipan. No? Kasi pag hindi, sabi ko, alalahanin mo lang, ay, yung tumagot sa Mandaluyong. Tandaan nila. Kasi nga, yun ang mangyayari. Dito sa may kanto sa amin, ang dami na nagsasalita ng mga ano. Akala ko nung una, hindi ko alam yun. Parang siyang nag-ano eh. Di ba maraming sa kanto-kanto na yung mga politiko nagsasalita? Akala ko ganun lang. Eh pero nung tignan mo yung itsura niya, mukha ng kurong ito. Ano kaya yung sinasabi nito? Panayan ganun niya. Ganun. Hindi ito ako sabi mo. Minsan po sa bus pa eh. Kakalugutin pa ako ng ano eh. May Oni-chan. Sabi ko naman, nani. Yung pala yung mga nag-aaral na may ano. Ne. Sasabihin niya gano'n. Ano kayo yung sinasabi niya? Sabi naman ng mga pasero, kasi palagi na pala na yun. Jory na uyak sa bus. So, iwasan po natin yung buwa. Kaya ako ini-express sa inyo mabuti ito. Ganyan ang mangyayari sa inyo. Hindi na ako kayo dadalawin ko, baka sabihin mo, ikaw! Okay. Ano po ba ang, paano ba natin, ito po yung isang encouragement dito sa kung iniisip natin na tayo'y talunan, kasi minsan na niyang nilalagay natin, alam mo, kung iniisip natin na tayo'y talunan, mararamdaman natin na tayo ay talo talaga, di ba? Kung ano yung nilagay mo sa isip eh, no? Tapos pinaniwalaan mo, no? Eh, ganun nga. Hindi mo yung ma-change, not unless you renew your mind. Kung iniisip natin tayo wala ng pag-asa, ganun din ang mangyayari. Subalit, kabaliktaran kung
Kung iniisip mo ikaw ay pinatawad na, ang pakiramdam mo'y malinis ang iyong budhi. Hindi ba pag ikaw ay nakaranas ng kapatawaran, kung pinakaanod kayo, hindi pa ako nilagaano ha, mamaya na kayo magkopya. Okay. Pakinggan ninyo itong sinasabi kong maganda. Dito pag ilinagay nyo sa isipan, no? Yung negative, alam niyo yung negative, no? Ay, hindi ko kaya yan. Sabi na ni Mami, hindi ko talaga kaya yan. Eh, hindi mo talaga kaya. No? Kaya nasabi ko, bago ka umayaw, gawin mo muna. Saka ka magreklamo. Pag inutusan kayo, mag-preach ka. Go, CD. Oh. Sabi niya, naku Mami, ang dami kong sabi ko, kasi alam ko, hindi mag-aano ang Panginoon kung hindi ka nakikita talaga, meron kang talent about that, no? Kasi hindi naman ako nag-uutos siya Di ba? Siya ang nag-uutos Dinadaloy lang sa akin. Pag-preachin mo yan. Dinadaloy ko lang. Masabi, sinasangkalan pa ni Mami si Chat ko. Para mag-preach, no? Kadalasan niya, mag-pray ka. Naku, Mami, hindi pa yung kung pwede. Hindi pa akong gano'n. Ganito. Ang dami, no? Ang dami kaagad ng nakakaisa pa lang akong salita, nakasampulas siya. No? Dahil doon sa, yun po yung talagang, pag ilinagay niyo sa isip niyo, ay yun ang lalabas. Suganay, di ba? Pero pag ganito ang iligay niyo sa isip ko, mag-preach ka. Mag-preach ako. Ibig sabihin, alam ni Mami na, sigad ang nagano. Magpag-aaral ako. Ayan. Aba, hindi mo alam, binigyan ka pala ng wisdom. Nakapag-preach ka ng ganito. O ano nangyari? Di ba? So, gawin yun Kailangan ilagay mo, ipasitibo mo yun, yung sinasabi natin. Pag hindi naman gumanda yung preaching mo, titignan naman muna namin Kung baga sa i-evaluate muna yan ni Pastora Mami, nahihilo po ako dito sa Hindi ko po pwede. So pagawin po ulit siya. Ganun lang naman yun Subalit, sa kabaligtaran, kung iniisip mo ikaw ay pinatawad, ang pakiramdam mo ay malinis ang iyong body. Amen? Pag nagkakaroon kayo ng pagbibigay ng pagpapatawad, parang bang yun, di ba? Yung ang sarap ng pakiramdam nyo, di ba? Tandaan niyo palagi, nang kayo ay pumunta dito sa church at tinanggap niyo si Jesus, at alam niyo si Jesus ay nag-wash out ng kanyang dugo para sa inyo. Kailangan, dala-dala niyo yun. Oo nga, si Jesus pala ang nagdala sa akin ng Diyos. Dapat, kaya kailangan, malinis ako. Hindi ka pwede dyan. Sasabihin, stop. Yung imagination mo, stop mo yun Stop dyan. Hindi ko pwede sa akin. Kasi ako pala'y, kinuha na ni Lord sa'yo. Hindi na sa'yo, no? Kaya dapat, malaya na ako. Kung naniniwala tayo ng lubusan na tayo ay nakalaya na at tinatawad sa ating nakaraan, dahil sa pagkamatay ni Jesus sa cross, kailangan maramdaman natin tayo malinis na kasama ang ating inner being o buong pagkatao. Hindi makitang tao lamang o kaya paminsan-minsan lang. No? Kailangan natin yun. Sabi nga po sa English, tingnan niyo po sa English. Changing the way you think can make a big difference in the way you feel. No? Yung pananaw nyo, pag binago nyo, yung palaging hindi kayo, Mami, hindi ko yan kaya. Balikan nyo. Kaya ko yan, Mami. No, balik pa rin yun. No, talagang, tingnan nyo kung ano ang mangyayari. At magkakaroon kayo ng guts, yung magkakaroon kayo ng encouragement. Kaya ko yan, Mami. O, di siyempre naman kailangan mag-aaral ka, no? Ang pagbabago ng ating isipan at paniniwala ay may malaking kaibahan dahil ito'y ating nararamdaman. If you say something and you hold something, I can do it. Sabi nga ni Obama, I can do it Diba? Ano ba yun? I can do it. We can do it. No? Kailangan, yun nga, hindi pa, si Obama, hindi pa yung Christian. Pero lahat ng inaano niya, magagampanan. Kailangan tanggalin natin ang lahat ng mga akala. Kasi, may gawa noon ay ang kalabay nyo. Panay lang ilalagay sa inyo.
Kaya, pag nakakaramdam kayo ng kirot, sometimes na dahil sa inyong mga nangyayari sa buhay, kailangan ilagay nyo sa isip nyo, wala yan, kasi si Lord ay nasa akin, in Jesus' name. Gaganunin nyo lang po in Jesus' name. Alam nyo, kung yung tigilan, hindi naman ako sa mga, kasi ayaw mo tanggalin Ikaw rin naman kasi ang magtatanggal, di ba? Then, what are you going to do is to do something na ma-divert yung isipan mo sa isang bagay, no? Kasi pag matindi yung dala ng ano na yun, hindi mo sa masasabi mo, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, andun yun ang you do something, no? You do something. Kasi po yun ay, lahat ng mga yun ay makasarili lamang. Kung salungat sa mga napag-aaralan natin, dahil iyon ay pangangatwiran lamang, excuses mo yun Excuses lang yun. Na binubuo ng kaaway, ayan. What if? Paano kung yan? Ilalagay sa ulo mo, no? Dahil nga po, may labanang nangyayari. So, tandaan niyo palagi yun. May laban ang kaway sa atin, tayo ang hinahunter, no? Hunter sila, tayo ang hinahunter. Payag ba kayo? Namahunting kayo? Kayo din. Pag nahunting kayo ulit, babalik ulit kayo doon sa, mami, hindi ko na, iyak na naman kayo. Kasi gusto niyo bumalik doon, Hindi na dapat. No? Kailangan nating magkaroon ng katapusan. Kaya ito nga po, dapat number ko na, lesson 1 muna po tayo. No? Bakit sino nagbigay ng lesson ko? Okay. So, naintindihan niyo po yung tear down. No? Tanggalin. Kasi yun ay gawa lamang ng kaaway. At ito ay nilalagay sa atin at kanyang inaangkin na, oo, susulsulang ganyan-ganyan. Yung pala yun. Kaya nga, kung may mga negatibo kayo sa inyong ulo, dapat talaga hindi nyo ini-entertain. No? Kailangan sasabihin nyo na, kilala na kita. Ikaw yung naglalagay sa akin dito ng lahat ng pagit na bagay. Kailangan. Tatanggalin niyo yan. Alis ka dyan. Hindi naman yan titigil. Kala niyo ba titigil yan? Hindi yan titigil. Talagang ano yung ganyan. Babantayan ganyan. Naku, kung kayo namin sa matyaga tulad ng kaaway natin na nagbabantay, na makakakuha ng kakatok sa bahay, na mag-ano ng, praise the Lord, pagay ng mga ibang ano dyan, na kumakatok sa bahay ng araw-araw, at kami po ay may dalag salita ng Diyos. Kung gano'n sana tayo abay, walang lugar itong lahat puno-puno ito, walang ulang ang ganitong lugar. Amen? Kung gano'n, no? Mas matindi ang habol ng kahaway kesa kaya tayo naman, nakaganon lang, pag tinamaan, tapos maya-maya, parang may ganun tayo, no? Subukan nga yan. Hindi na sinabi, hindi ba si ano yun? Kasi ganun yun minsan, nakakalusot. Okay. Anong dapat natin gawin? Number 1 lesson, ito nga po yung kailangan daw malaman natin kung ano yung sandata. Yung our weapon. Sabi po sa ating verse 4, letter A, ang sandata natin ay not carnal. Ang ibig po sabihin dito, not carnal is, ang ginagamit natin hindi yung may baril, may saksak, may ganito, ganyan. Hindi po yun. Kasi battle is spiritual. Okay? So, hindi natin, mamaya, barilin niyo yung isip. Hindi Lumilindol si Jesus. Para kayo yung asawa ko, pag lumilindol, talagang siya sabi nito. Sabi niya, sa TV kasi sabi niya,
sa TV is, ting, 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 ting. Gusto ko lang yung sa TV, ting, 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 hindi tinipigilan. Ano, Giselle nga, natuwa ng tugas. Tapos sabi ng asawa ko, ne, nagluluto ako. Sabi niya, umupo ka dito. Umupo ka dito. Sabi niya, huwag kang dyan. Sabi niya gano'n, nabibin doon. Sabi ko, Angelo, isa na. Angelo, night, Edo, upo. Sabi niya sa akin. Sabi niya, baka bumagsak niya yung ano dyan sa likod mo eh. Yung aparador ng ano. Ah, sorry, upo din ako. Nag-intercede ako. Lord, hindi ko pwede yung Jesus name. Hindi ako pumunta dito, hindi ako pumunta in Jesus name. Hinahantay, yung asawa ko pag ganyan, naghahantay. No, hindi. Kunay, eh. Kunay, eh, sabi niya. 10 minutos na lang kako ko na, hindi na ako ng trabaho, ha, sabi niya. Mane? Sabi niya, magtrabaho ko niya. Ganun po siya ngayon ka, ano. At yung asawa ko, kinukunya ko nga sa'yo. Pag sinabing may bagyo, malakas ang hangin, ganun na ganyan. Niligpit niya yan lahat, yung doon sa may veranda namin. Papasok yun sa loob, tatalian yan. Walang laman doon, pati yung bagyo doon, eh, ano yun yun. Tapos, alas 10 daw ng gabi o kaya alas 10 ng umaga, nag-aantay yan. Nag-aantay siya. Nag-aantay mo. Suji ako mo sa'yo. Ano, typhoon. Typhoon Jamaica doon. Sugoy kasi. Yung kasi yung sinabi na ano. Sabi ko, kunay yun. Nande? Huwag ako mo. Yung tabi siya, thank you. Mahal ko kayo na sila. Nabot na ng isang oras. Nande ko na ito. Nande ko eh. Sabi niya. Inaawag pa niya. Nande ko na ito. Sabi ko, anong ginagawa mo? Gusto mo naranasan pa yung, di ba ito na yung bahay mo na ano, sa halip na, ang gusto mo sa'yo, mas, dati, wala na karasa. Ayun na yun, kasi gulasin mo to. Ang dami kong ginawa dito, tapos hindi ka darating. Kita mo yung mga ano, at nakakatawa pa yung sabi na, cut ko eh! Tinapot ko yan. Huwag nyo hanapin, hindi nyo kamonin ang kaaway nyo, no? Hindi nyo kaya ang kaaway nyo, akala nyo. Si Jesus lang ang ano niyan, kayo hindi nyo kaya yan. Ginagawa ng asawa ko. Tapos kinabukasan, sabi niya, kuna tayong sinutos tara na eh. Sabi ko, hindi ko niya. Sabi ko na. Pag-ututan niyo yung asawa ko minsan, kulang ko kaya yun. Para makita ko sa inyo. Okay, number 2. So, ang sandata po ay may kapangyarihan ng Diyos. There is a power, but it's not a carnal, no? Hindi yung nakikita sa atin na ganyan, kundi dito, paikot-ikot lang siya, no? Letter B, mighty. Yan yung mighty yun. 4B na nakakapagpaguho. Pasensya na kayo sa spelling ko dahil malabot ko yan. Nakakapagpaguho ng mga puta at hindi sandatang makasanlibutan. Hindi sandatang makasanlibutan, hindi yung nakikita natin sa ano ha. Yung mga nakikita natin sa sine ha, na ano, hindi yun. Makapangyarihan. Makapangyarihan. And letter C is, it's true God. Yun ay galing sa Panginoon. No? Sabi niya sa 4C, sinisira ko ang mga maling pangangatwiran. At ito nga po, sinisira niya yung mga bagay na inilalagay sa ating kaisipan. No? So, ang illustration po dito is yung pabagsak ng pader ng Jericho. Hindi po sila gumawa ng atake doon, hindi sila gumawa ng anumang bagay, kundi ang ginawa lang nila ay umikot sila ng 7 beses, sabay sigaw na, ano ba yung sinigaw doon? Yahweh! Yahweh ba yung sinigaw doon? Luminasay? Ano ba sinigaw? Sino nakakaalala? Anong sinigaw nila? After 7 na ikot, yung nakalaga ng kabanatipan. Yung Jericho. Oo, Jericho. Ano nga ba yung sinigaw? Hindi, trumpet lang siguro. Trumpet lang wala yung sinigaw. Pag ikot nila ng 7 at nag-trumpet, oh, bagsak na yun. Ano? Bagsak! Bagsak yung ano. Kasi, power nga ng Panginoon eh.
Romy. Ano ganyan magaling si Pastor Romy eh. Mag-enjoy kayo kay Pastor Romy pag nag-ano. Okay. Ano? Pangalawang lesson po is, kailangan daw po malaman natin yung use. Paano ito ginagamit? At paano ito nagagamit? Sa verse 5, ibalik kaya natin sa verse 5.